Number 6, start early in farming. Another point na sobrang napaka-importante ay yung business diversification and delegation. 8 na point na gusto kong i-discuss. Farming versus trading. Number 9, know when to slow down and downsize your operation. And finally, number 10, success is a long journey and step-by-step process. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Agribusiness Connect is in its 3rd year. Join us on August 8, 2026 at Elements at Centris. Explore the right agricultural venture for you and get inspired by industry experts' success stories. Agribusiness Connect Year 3 is co-presented by Bayer, DeKalb. A day of panel discussion, inspirational talks, business socials, and exhibits. Ask your questions in an open panel discussion with Juanjo Araneta of Central Azucarera de Tarlac, Rowena Africa of Juan Lipa AgriVentures Corporation, Dr. Richard Torno of Torno Agro, Attorney Carlo Benito Cruz of Don Benitos, and special guest speakers, Secretary Conrado Estrella III of Department of Agrarian Reform, Constantine Stan Tanchan of Aquatic Phoenix Aquaculture Group, Dr. Rosalind Wee of W Group of Companies, who will be this year's Best Young Farmer, People's Choice Award, and Farmer of the Year. Find out at Agribusiness Connect Year 3. Register now and avail our promo discount. Find the link in the video description or message us on Agribusiness Facebook page or 0917-827-7770. Strictly no walk-ins. Agribusiness Connect Year 3 is co-presented by Bayer, DeKalb. We would like to thank our major sponsors: Tate Aqua Feeds, Greenland Bio-Organic Fertilizer, All Certified Equipment Trading Corporation, Agridom, Metro Pacific Fresh Farms and Innovative Agro Industry, Bulacan Dragon Fruit Depot, Don Ricardo's Lechon House, Sanadu Max Power, Agrimac and Lovon, Amo, Ako'y Magsasakang Organiko, Adinso and Iritech, Sugarcane and Beyond, Don Benitos, Transfer It, Crispy King. We would like to thank the following sponsors: Rumsol, Bio and Fertilizer, Rural Bank of Angeles, Asil Laboratories, Tuburan Coffee, and Tuburan 360, Rixwan, Mango Tours, Houston, Texas, Adamco. Win a free trip to your chosen destination. This raffle is brought to you by BNG Travel and Tours Services. Free Aral at Gala Tour, made possible by Inspired Learning Tours. 5 lucky winners of 10,000 pesos worth of gift certificates, courtesy of Kiwami and Yabu. Enjoy an exclusive discount when you book your stay at Harold's Hotel. See you at Agribusiness Connect Year 3. Register now! Another podcast episode po tayo at sobrang importante po yung ating pag-uusapan. Kasi kung kayo ay magtataka bakit may mga successful sa farming at bakit may mga hindi. So ang ating pag-uusapan ay itatry nating i-discuss yung mga characteristics ng iba-ibang mga farmers na na-feature natin dito sa agribusiness at ano ang meron silang qualities or characteristic
bakit sila nagsasucceed sa kanilang mga farming ventures. Okay, so ito po ay continuation ng podcast natin last week. Last week nag-discuss na tayo na 5 na mga characteristics ng mga successful na mga nasa farming. Nag-cite din tayo ng mga 5 feature stories na kwento na ating mga na-feature dito sa agribusiness na nababagay doon sa mga characteristic na yan. So ngayon ay dadagdagan pa natin ng another 5 at mag-start tayo ngayon. Okay, sabihin natin number 6 dahil ito ay continuation. Number 6, start early in farming. Nakaka-impress itong ating na-feature na to sa sobrang bata niya, something like wala pa siyang 20, parang 18 lang yata siya or 16 years old nung nag-start siya na mag-venture into farming kasama ng kanyang pamilya, no, ang kanyang nanay, ang kanyang tatay, at sila ay nag-venture into hito farming in tank, no. Ang tinutukoy ko ay si Mitch Reyes, no, isang pamilya na tulong-tulong sila sa kanilang backyard hito farming in tank. Ang kwento ni Mitch ay sobrang bata siya nung nag-start siya para tulungan din yung kanyang magulang na ang kanyang daddy ay dating OFW na nasa Korea. Ang kwento nila ay nag-fail sila, no, dahil sa ASF. So namatay lahat ng kanilang alagang baboy. So nag-isip sila ng way anong pwede nilang gawin. So naisip nila yung hito. Nag-training sila hanggang doon sa ma-perfect nila yung technology. Marami silang challenges, no, na kasi hindi basta-basta. Kasi nung nag-start sila kulang sa knowledge. So maraming challenges at failure. And then eventually, unti-unti natutunan nila hanggang doon sa nakuha nilang mag-succeed. Ang kagandahan dito sa ginagawa nila ay aside from nag-alaga sila ng hito, ay trinay nilang i-process yung kanilang harvest, no? Hindi sila tumigil doon sa pagbebenta ng isda na naani nila, no? But instead, nag-try silang mag-innovate, naggawa sila ng iba-ibang recipe, kagaya ng tocino, ng patty, burger patty, ganyan, at marami pang iba. At somehow nag-click. Because doon sa effort nila na hinahanapan nila ng market, nag-click naman at na bebenta nila at of course lumaki yung supposedly income. Ang maganda dito ay yung willing sila na mag-innovate, no? Yung mag-explore ng bago. Imagine mo yung hito na tocino, ganyan. Something na hindi natin naririnig. Pero na nag-click, na nahanapan nila ng market, na bebenta nila. Kasi 'di ba sa farming, kung marami kang production, ang tendency niyan ay ibebenta mo ng wholesale. But yung production nila ay manageable, so mas maganda para sa kanila na sila ang mag-process at gawing isang produkto. So, ganun yun. Parang give and take yun. Kung marami yung production, wholesale. Kung konti ang production, gawa mo ng paraan. Somehow, A to Z, no? Sila yung nag-try na rin silang mag-hatchery. Tapos, meron na rin bumibili sa kanila ng mga fingerlings. Tapos, yung mga bumili ng fingerlings, mag-grow out. Tapos, eventually, bibilhin din nila yung mga hito na yon kasi ipaprocess nila. Kasi nga lumalaki na yung kanilang demand. Ang maganda sa kanila, malit lang yung space, no? Sa side ng bahay nila, 2 circular tank. Sa likod ng bahay, yung mga dati pa na mga kulungan ng mga baboy, andun pa rin. Walang nasasayang na space, kahit malit na space lang yung bakuran, yung backyard, lahat yan nagiging productive para sa kanilang hito farming. Sa ngayon ay 22 years old lang, imagine that, yung maturity, no? 22 years old na nagmamanage ng isang business. So, ngayon, si Sir Mike, yung daddy ni Mitch, ay nag-for good na dito na sa Pilipinas. Tulong-tulong sila. Magkakasama sila.
doon sa kanilang business at sinisikap nila na mapalago at maging isang talagang successful business ang kanilang venture kasama yung buong pamilya. At least naniniwala sila na meron naman talagang opportunity, meron naman talagang pwedeng marating kahit andito ka sa Pilipinas after nung pagiging isang OFW. Advantage if you start early sa farming and at the same time kung maliit ang production ay pwedeng-pwede niyong gawin from farming to processing, no? Diretso sa isang produkto na value added. Another point na sobrang napaka-importante ay yung business diversification and delegation. Yung dapat kung ikaw ay lumalaki, kung malaki ng operations mo, dumadami rin yung negosyo na nakakabit sa main business mo. At habang lumalaki ka, kailangan mong i-delegate yung mga responsibility para ma-maintain mo or ma-manage mo, ma-maintain mo na productive yung venture. Kasi kung ikaw lang, hindi mo na kakayanin. Ang tinutukoy ko dito ay yung operations ni Paul Fabia doon sa Binmalay, doon sa Pangasinan. Sila po ay nasa negosyo ng bangus, no? Malaki yung kanilang bangusan. Ito ay second generation from sa parents pa niya, sa father pa niya. Long time ago, sabi nga niya, ay mas mahaba yung experience niya sa bangus kaysa dun sa edad niya. Kasi yung daddy niya literally ay matagal nang nasa bangus bago siya pinanganak. At nung nagkamalay siya, ay yun na yung negosyo na kinagisnan. Maraming challenges na nangyari. Of course, iba yung productivity, iba yung situation ng pagbabangus nung araw compared ngayon. Mas marami yung challenges ngayon, especially doon sa climate. Hindi rin stable yung prices kasi nga madaming factors yung nakakaapekto yung mga importations doon sa mga local productions indirectly. Okay, hindi naman bangus yung ini-import, but dahil doon sa sobrang dami ng species na imported, yung prices ng bangus ay somehow na apektuhan doon sa market. Kasi syempre nga naman ang sinite na example dito, yung galunggong. Kung yung galunggong ay mas mura at yun ay imported, syempre yun ay bibilhin ng masa ang Pilipino kaysa doon sa local na bangus na mas mahal binibenta doon sa market. But anyway, ang discussion natin dito ay yun nga, dahil malaking operation ni Paul at sobrang luwang ng kanyang palaisdaan, siya ay nag-put up ng mga grupo, no? May grupo-grupo siya. Hinati-hati niya yung farm operations, depende doon sa location. May tao siya na nagli-lead sa bawat area. Let's say for example, pag fish pond sa Binmalay, ibang leader. Yung fish pen doon sa Dagupan, iba rin yung grupo. Yung fish pen din or let's say nursery or paalagaan na mga fingerlings, let's say for example sa Lingayen, ay ibang grupo din, no? So lahat yan ay may kanya-kanyang tao na nakatoka para maalagaan yung bawat department. Yung challenge dito sa bangus ay sabi nga ni Paul ay minsan hindi maasahan kasi bumabagsak yung presyo. Sabi nga niya, kung aasa ka lang doon sa pag-aalaga ng bangus ay hindi ka makakasurvive kasi maraming instances na halos balik puhunan lang or maraming instances na nalulugi sila. So in fact, maraming mga pen or maraming pond, maraming areas na decided na wag na lang munang mag-stock, wag munang maglagay ng bangus kasi posible na matalo. Namimili sila ng area na aalagaan para ma-maximize, no, or
para ma-minimize yung possibility na posible silang malugi, no? Minsan mas okay na yung nakatiwangwang yung pond rather than mag-risk sila at eventually ay hindi sila kikita kasi oversupply. Ang strategy ni Paul ay para mag-survive siya, para ma-maintain niya. Anong una, nahihirapan akong i-digest yung paano siya nagtutuloy-tuloy na mag-alaga ng bangus kung laging nalulugi, no? At ang solution niya doon ay kailangan siya mag-put up ng iba-ibang business units. Kasi yung iba-ibang business units na yon ay mag-augment para makatulong, para ma-survive yung negosyo. So nagde-diversify siya at isa sa diversification niya ay nagtitinda siya, nag-distribute siya ng feeds para sa bangus, no? So nagki-carry siya ng iba-ibang brand at somehow ang treatment niya dito ay isang business unit, no? Na itong business unit na to ay nakakatulong pang survive doon sa mga palaisdaan in the event na hindi kumita, ay kung kumita siya doon sa feeds ay nababawasan yung lugi, or somehow kahit papaano, no, may additional income na panggagalingan rather than lahat ay nalulugi. Isa pang ginagawa niya na venture ay yun nga, yung nag-aalaga siya ng fingerlings, no? So yung fingerlings na yon ay binebenta sa ibang farmers or binebenta sa mismo doon sa mga units, yung iba-ibang business units inside doon sa kanilang negosyo, no? Halimbawa yung grupo ng bangus farms nila sa Dagupan ay bibilhin yung similya sa kanya, ganyan. Ganon din yung feeds, to binibili rin sa kanya. So somehow yung isang negosyo ay nahati-hati sa iba-ibang negosyo na independently nagtatrabaho para nakikita alin doon ang nalulugi, alin doon ang kumikita, alin doon ang magsusurvive sa ibang business unit para yung buong malaking negosyo ay tuloy-tuloy mag-operate. Kaya nami-maintain niya na tuloy-tuloy na nasusustain yung negosyo, yung malaking negosyo na may iwasan malugi kasi marami yung unit na maghihilaan para itaas, para i-survive yung kanilang business. Sa case ni Paul Fabia ay very efficient ang kanilang operation, kumikita kahit papano dahil nag-diversify siya, no? Pinadami niya yung business units, hoping na yung bawat unit ay magtuloy-tuloy, magtulong-tulong i-survive yung negosyo. 8 na point na gusto kong i-discuss: farming versus trading. Balikan ko lang yung last episode natin, na-discuss natin yung balot production. Ang na-cite nating example doon ay si Sir Nestor ay nag-try siya mag-farming, pero eventually na-discover niya na mas effective siya doon sa production na lang ng balot at itlog na maalat. So from farming, nag-shift siya into production, kung saan siya mas magaling. Yung aking isa-cite na example naman ngayon ay malaking operation, no? From farming to trading, no? Yung pinoproduce nila ay sila rin ang nagbebenta, sila rin ang nagdadala doon sa merkado, doon sa market. Yun yung dating operation niya. Ngayon na-realize niya na mas maganda na mag-concentrate na lang siya doon sa farming at binitawan niya yung aspeto ng marketing or yung aspeto ng selling o yung pagbebenta. At pinagkatiwala na lang niya or nag-build na lang siya ng mga buyers na sila na ang bahala doon sa disposal, sila na ang bahala doon sa distribution, at mag-concentrate na lang siya doon sa farming kasi feeling niya
mas effective siya na 100% farming lang ang kanyang venture. Ang tinutukoy ko dito ay si Sir Lito Francisco sa Nueva Ecija na sila ay nasa mango growing and contracting. So siya, nung araw, ang operation niya, kagaya ng nasabi ko, ay kompleto na nagko-contract growing siya, nagpapabunga siya ng mangga, at the same time, ina-harvest niya, at the same time, siya rin mismo yung nagdadala ng mga prutas niya dito sa Metro Manila para ibenta. But eventually, sabi nga niya, marami rin challenges yung ikaw yung magbebenta. So, nag-decide siya na mag-concentrate na lang siya sa production. Eye-opener to kasi karamihan sa atin, ang mindset ay ako yung magpuproduce, ako yung magfa-farm, ako ang magbebenta. Laging yun ang sinasabi, ikaw ang magbenta para ikaw ang kumita ng malaki. Okay, tama po yun, totoo po yun. Pag ikaw ay magbebenta ng production mo, mas malaki. But, case-to-case basis pa rin yan. Kung ikaw ay nandun sa sobrang malaking operation na minsan mas practical na i-let go mo yung pagbebenta at mag-concentrate ka na lang doon sa production because of yung scale ng operation mo. Okay? So sa case ni Sir Lito, sabi niya mas effective sa kanya na i-let go niya yung biyahe kasi sabi niya tumatanda siya, masyado nang mahirap para sa kanya para tutukan lahat ng biyahe para dalhin lang yung produkto niya sa Divisoria, sa Balintawak. So sabi niya, mag-concentrate na lang ako sa contract growing. So mas effective sa kanya yon. So ang ginawa niya, sabi niya, kung ano yung mawawala na kita dahil binitawan niya yung pagbebenta at binigay na lang niya sa ibang tao para ibenta yung produkto niya. Ang ginawa niya, linuwangan niya yung area kung saan siya nagpapabunga ng mangga. So kung dati ay Nueva Ecija lang ang area niya, kinover niya hanggang Tarlac, hanggang Pampanga, hanggang Bataan. Nag-operate siya sa 5 provinces para mag-contract growing or para maging contractor ng mango production. Nag-build siya ng mga suki, nag-build siya ng mga buyers na yung mga buyers na lang niya ang kukuha ng lahat ng kanyang harvest. So, mas simple yung operation, mas kaya, pero kinumpensate niya yung mawawala na kita ay pinalitan niya doon sa pagpapalaki ng area kung saan siya nag-ooperate. So, ganun din, no? Walang nawala sa kanya, pero mas manageable yung business dahil linet go niya yung isang aspeto ng business na masyadong kumukuha ng oras at resources niya. So, in that case, mas effective para sa kanya yon, mas kumikita siya, mas nakakapag-concentrate siya kasi tutok na siya doon sa production, tutok siya doon sa pagpapabunga. So, yung mga sakit sa ulo doon sa pagbebenta, distribution, tinanggal na niya yon. Nag-concentrate na lang siya doon sa mga problema na may kinalaman doon sa pagpapabunga ng mangga. So, gusto kong i-emphasize na yung ginagawa ni Sir Lito ay base doon sa laki ng kanyang operation. Sobrang maluwang kasi, sobrang malaki yung business, yung operation niya. So, kailangan niyang i-let go yung ibang aspeto na pwedeng may ibang mag-take over. No, yung marketing kasi ay ibang problema yan, ibang challenges yan at gusto niyang tanggalin na lang yon at mag-concentrate na lang siya dun sa mga problema na may kinalaman dun sa production para somehow mas manageable yung sakit sa ulo kumbaga. Number 9, know when to slow down and downsize your operation. Of course, in any business, meron talaga yung time na mag-grow ka, tapos nandun ka sa peak, andun ka sa pinakamalakas na time
kumita. Kumbaga, pick up your career, no? Ganyan din doon sa farming. But in any venture, dapat alam natin hanggang saan yung gusto nating nandun tayo sa taas at hanggang saan yung sabihin natin na pwede na tayong mag-relax at hindi na ganun kalaki, kataas yung pressure doon sa ating mga ginagawa. Yet, hindi mo naman binibitawan yung negosyo at tuloy-tuloy yung inyong ginagawang farming venture dahil nga ito yung inyong love, ito yung inyong buhay, ito yung inyong passion. Kailangan lang talaga tayo ay marunong kung hanggang saan tayo gusto doon sa malaking operation at kailan naman yung tayo ay slow down na at medyo relax na pero enjoy pa rin at tuloy pa rin yung buhay. Ang isinasite ko na example dito, si Sir Dodi Leonardo, doon po yan sa Santa Cruz, Laguna, na nasa Hito Hatchery and Nursery Operation. So, si Sir Dodi ay napakaluwang yung kanyang experience sa aquaculture. No, nung mas bata siya in the 90s, talagang lumaki yung operations niya. Sobrang laki. Nag-ooperate siya sa 5 provinces from Batangas, Rizal, to Tarlac, to Pangasinan, na madami, maluwang talaga yung hundreds of hectares siguro yung ino-operate niya ng mga palaisdaan, no? Nag-start siya sa tilapia and other species hanggang doon sa nagsettle siya sa hito. Sabihin na natin na isa siya sa mga pinakamagaling talaga sa aquaculture at na dinaanan niya lahat ng mga challenges. At dumating yung challenges pagdating sa health issues at kailangan ni Sir na mag downsize based doon sa kanyang kaya. At dito siya pumasok sa Hito Hatchery and Nursery Operations kasi somehow hindi na niya kailangang bumiyahe ng napakalayo mga iba-ibang probinsya para gawin yung dating ginagawa niya. Yet, productive at kumikitang negosyo. So, nag-concentrate siya dito, maganda yung operations niya, hanggang ngayon, kumikita, hanggang ngayon, tuloy-tuloy yung operations, madaming kliyente, nagpo-produce siya ng magandang fingerlings, quality fingerlings para sa kanyang mga kliyente. Bottom line, despite na nag-downsize siya, ay productive. Kumikita yung negosyo despite na meron na lang siyang ilang tao na tumutulong sa kanya. Silang mag-asawa ang nagtatrabaho dun sa farm at simple operation yet kumikita. Yun naman ang importante. Sometimes hindi naman lagi doon sa scale, sa laki ng negosyo, kundi ang bottom line ay kumikita nga ba. So, kung gawin mong simple ang operation, syempre kikita. Happy silang mag-asawa. Kung ano ang kaya nilang gawin, yun ang kanilang gagawin. Hindi sila kailangan magpa-pressure, hindi kailangan kagaya ng dati na sobrang laking operation. Ang kailangan lang nilang gawin ay maging productive base doon sa kaya niya. Maintain niya yung quality na similya, na i-educate niya yung mga customers niya para maging successful din yung mga customers niya na bumibili sa kanya ng fingerlings. Make sure niya na quality yung kanyang pinoproduce na similya para tuloy-tuloy, reliable at tuloy-tuloy na meron siyang customers at tuloy-tuloy yung kanyang hanap buhay. And finally, number 10, success is a long journey and step-by-step process. Example natin dito ay na-feature natin na talagang farmer na nag-start sa wala talaga. Talagang tsinaga lang niya.
Siya si Sir Rolly Mateo doon sa Asingan, Pangasinan na naging beneficiary ng agrarian reform yung kanilang pamilya, nabigyan sila ng maliit na lupa at siya naman ay ginamit niya yon para sa kanyang pagtatanim ng gulay hanggang doon sa nabigyan siya ng kalabaw, no? From zero knowledge, pinagtiyagaan niya yon unti-unti hanggang doon sa napadami niya. Naging 1, naging 2, naging 3, naging 5, naging 10. At ngayon ay meron na siyang 100 plus na kalabaw. At yan ay ginagatasan niya on a daily basis. So meron siyang kita araw-araw. Kung makikita mo yung facility ngayon, magtataka ka, no? Hindi mo aakalain na nanggaling si Sir Rolly sa farmer na wala. So chinaga niya yan. In fact, no, nung ang nangyari sa kanya, yung mga anak niya na pag-aral niya, ang kwento niya dati, wala silang pamasahe, papunta sa school, naglalakad lang, walang baon. Napag-aral niya mga anak niya, naging 2 yung veterinary medicine niya, nagkaroon siya ng lawyer. So lahat ng anak niya nakagraduate, lahat ng anak niya gumanda ang buhay. At ngayon ay ini-enjoy nila yung magandang buhay dahil dito sa paggagatas ng kalabaw. Malaking-malaki pa yung pupuntahan niya kasi yung mga anak niya ay nakasuporta, no? Veterinary medicine yung mga anak niya kasi naka-mindset sila na itutuloy nila yung business. Sa ngayon, ang laki ng naitutulong niya sa community, sa in general sa buong Pilipinas kasi ang daming pumupunta sa kanya na nagtitraining para makapag-aral ng paano mag-alaga at mag-dairy ng kalabaw at sila ay yung mga nagtitraining sa kanya ay umaasa na magkaroon ng employment abroad, no? Ang sabi nga niya, ang sinasabi niya lagi sa mga trainees niya na aalis kayo ng Pilipinas kasi kailangan nyo maghanap buhay, kailangan nyo magkaroon ng trabaho. Pero mag-ipon kasi palang araw kailangan bumalik kayo ng Pilipinas at gawin nyo yung kagaya ng ginawa niya na mag-put up ng dairy carabao or dairy cow para magkaroon sila ng sariling business dito sa Pilipinas. Isa si Sir Rolly, no, sa talagang very successful na farmer na na-feature natin. In fact, yung kanyang galing ay hindi natatapos doon sa Carabao Dairy, no, farming. Hindi natatapos doon kasi isang malaking negosyo yan na kabit-kabit na in fact meron siyang silage, no, silage production, silage corn production. Meron siya niyan. Siyempre, pang-maintain niya, no, pang-kain ng mga alaga niya na hayop. So, malaki rin, no? Ang laki rin ng operation niya sa silage. In fact, nagbebenta rin siya ng silage buong Luzon, no? Ganun kalaki yung scope niya, yung dinadalhan niya ng silage. Yun pa lang yung silage pa lang napakalaking negosyo doon, no? Kahit sabihin mong piso-piso per kilo lang yung kikita niya doon, I doubt kung piso lang, baka more than that. But hindi biro-biro. Ibig sabihin, napakagaling niyang farmer para magawa niya ito, yung 100 carabaos plus ganung kalaking operation ng kanyang silage production. So success story talaga, no? Si Sir Rolly. Yung pong mga 10 characteristics ng mga iba-ibang farmers na na-feature natin. Nung last episode, 5. Ngayon, another episode, 5 ulit. Yung 10 yan, kung inyo pong titignan at ipagnilay-nilayan, no? Pag-isipang mabuti, lahat yan ay makakatulong para kayo rin na nagpaplano na mag-engage into farming ay magagamit nyo yung mga tips na to para mapaganda ang inyong farming venture. So, salamat po sa pag-tune in dito sa Agribusiness Podcast. I hope na nakatulong ulit yung mga tips na to. Sobrang encouraging yung bawat feature story na napupuntahan natin ay meron talagang nag-stand out na message para sa ating lahat. Ang gagawin na lang po natin ay itry nating i-apply, pag-aralan, pag-isipan at sana may apply din natin sa ating mga kanya-kanyang sariling farming ventures. Maraming salamat po.
Agribusiness How It Works. Instruct, inspire, succeed.